Showbiz fanatics, hiwalayang Catherine Bernardo and Daniel Padilla still trending pa rin hanggang sa ngayon. At isa ito sa mga talaga namang inabangan. Ang mga kasinungalingan ni Daniel Padilla ay unti-unti na ngang nare-reveal ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Marami pa rin po talaga ang naghahanap at patuloy na nagtatanong patungkol sa totoong hiwalayan ni Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla. Ilang araw na nga ang nakakaraan matapos po nilang ideklara, no, na talagang sila po ang kanilang relasyon ay chapter close na. May mga pagkakataon na inaayos po nila pero talagang nagmatigas na at talaga namang hindi na po pinagbigyan ni Miss Catherine Bernardo ng second chance ang isang Daniel Padilla. So dahil dito, pag po nag-browse kayo ng mga social media ay walang ibang laman kundi ang mga sweet videos ni Catherine at ni Daniel Padilla sa social media na talagang nire-reshare at umaani ng mga million views. It only shows na sa pag-move forward ng mga Katniel fans ay patuloy pa rin tayo nangahawakan at one day ay magkakaroon ng maganda kaganapan sa buhay nilang dalawa. Pero matapos ang ilang bahagi ng mga revelasyon ng nag-iisang marites ng Showbizlandia na si Miss Christy Fermin, ito po yung mga bagay na nasagap niya patungkol sa hiwalayang ito. Panoorin natin ito. Po ang mga kwento. Ito po ay nakarating sa amin na gusto naman po naming ibahagi sa inyo. Pero yung detalye, sila po ang nakakaalam kung ano ang katotohanan. Sila makapagsasabi kung totoo itong kwentong itatawid namin sa inyo. Di ba mga telepono ngayon may locator? Ay, totoo. May locator. Hindi ba ang misis na nagdududa tungkol sa pangangaliwa ng mister niya, naglalagay pa nga ng mga devices doon sa ilalim ng kotse? May mga ganyan. At may mga apps din sa cellphone na yan. Ano nangyari sa locator, anak? Ay, eto na. Dahil, syempre, may pagdududa nang nagaganap. Ito pala. May mga nakakarating na kay Catherine. May nakakarating na. So, meron pala itong locator na kung saan pupunta si Daniel, malolocate niya kung nasaan at masusundan. Kasi lalabas doon. Oh, nandito siya. Tutulog yun, magtutunog. Syempre, ay, tatawag mo ka ngayon kung nasaan ka. At saka pag tinanong, nasaan ka ngayon? Where are you now? Sasabihin niya, kunwari, I'm here in BGC. Sa locator, hindi. Patay. Yun na. Anong sabi ng locator? Nasaan? Ay, naku, wala. Wala dito. Ibang lugar. Ibang lugar. Na kung saan yung lugar daw yun, doon sa pinagdududahan. Kondo rin yung pinagdududahan. At hindi lang pala isa, dalawa ang involved dito, no? Naku, lumabas na. Ang dami-dami na nga. Isa, dalawa, tatlo. Ay, tatlo ng babae. Tatlo, apat, lima. Diba? Parang ganon. Kaya walang lusot, ano? Correct. Talaga, ito daw ba'y inamin ng lalaki kay babae? Ang sabi, oo daw. Kaya ganun na lang. Kaya yung pagtitimpi, tinitimpi naman, inaayos niya yung sarili niya. Kung paano niya itatawid. Alam niya na eh, kaya nagsasorry eh. Kaya umiiyak, kaya naglulumod. Kaya yung si babae, iniisip niya, ninanamnam niya, anong gagawin ko? Ang sakit nun para sa isang... Ay, oo naman. Para pagdaanan mo yung ganyan na nagmamahal ka ng tunay pero yun palang minamahal mo, eh may ginagawa namang kakaiba. Di ba? Ikaw ba kung si Catherine ka? Hindi naman ikaw Natawa tayo bigla. Hypothetical lang. Kunwari ikaw si Catherine. Tatanggapin mo ba si Daniel sa kabila ng may iba? Ay, ayaw ko na. Ayan. Tapos na kasi tapos na yung atin eh. Eh hindi ba sabi mo? Minsang ginawa. Minsan ulit. Hindi na ulit. Hindi na ulit. Maaari pang ulit. Kaya gano'n na lang ang pasasalamat ni Catherine sa kanyang nanay. Tumawid sa akin ng sobra-sobra yon. Iba talaga ang anak na dumadaan sa matinding problema na merong family support. Ayun na. Ibang-iba. Katulad ni Tita Min at ng tatay niya at ng mga kapatid. Ang dali-daling makakapag-move on itong si Catherine kasi andun yung suporta ng pamilya. Correct. No? At saka ito lang, di ba, mapapansin naman natin, talaga kapag may family support ang isang taong nagdidesisyon, mas matibay. Oo naman. Walang makabubuwag. Kaysa yung sa, ito naman, hindi naman po lahat ina-apply.
Dahil nga sa napakagandang teknolohiya na meron po tayo ngayon, kung saan kahit po kayo ay naka-Android or iPhone, meron na po tayong tinatawag na tracking device, no, na pwede po nating i-track ang isang tao kung nasan siya sa pamamagitan ng kanyang telepono. Na bagay na siguro hindi po alam ni Daniel na siya po ay tinatrack ni Miss Catherine, at sa pagkakataong tinatanong siya, kasi hindi naman sila 24 hours na magkasama, lalo na't kapag may mga project si Katrina mag-isa, syempre monitored niya itong si Mr. Daniel Padilla, na bagay na ito po ay parang may mga kasinungalingan na lumabas. At syempre, pero tayo, syempre, doon pa rin tayo sa give Daniel a benefit of the doubt. Hindi pa rin naman tayo pwedeng sumakay doon sa mga hearsay until such time na si Miss Katrina mismo ang magsabi ng totoo. Pero alam niyo po, para sa akin, hindi lilitaw yung mga balita na yan kung wala talagang matibay na source, ano? At bakit patuloy pa rin silang nananahimik patungkol dito? So, kayo na po ang humusga, mag-comment lang kayo sa comment section. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa ating mga legit viewers and subscribers. Let's start off with Miss. Yan, sabi po ng isang user, noon pa man, hindi ako naniniwalang solid couple sila, Kat at Daniel. At sa tagal ng relasyon, ang Kanang Padilla yan, kaya hindi stick sa isa't isa. Pinagtsatsagan lang Daniel ang love team nila kasi nga, yun ang nagpapayaman sa kanila. Alam mo, ito talaga yung pinaka, parang medyo questionable, no, sa part po ng isang artista. Minsan, kahit sabihin na natin na genuine yung nararamdaman nyo sa isa't isa, pero kapag po nakita mo na parang, parang mababahiran, no, yung genuinity ng inyong samahan, ano. So, anyway, sabi ni Leonor Pexona, sabi niya, natatandaan ko, sabi ni Carla, kahit hindi na magtrabaho, sabi niya, yayaman na sila kasi sinungaling si Carla. Ayan, so ito naman po ang komento ng isa sa mga sa mga. And sabi pa na Saltar Cerilo, once na naging matigas ang babae, di na yan mababago kasi sobra magmahal ang mga ganyang tao. Once na sobrahan at nasaktan ng todo, nagiging matigas sila, independent ika nga. Ganon si Kat, ganon din kasi ako. Ugali ko yan din, once na naloko ako at dati, todo magmahal, nawawala yun lahat-lahat. Wala nang pakialam kasi may kasabihan ang mga independent na ugali. Parang kasi sinasabi po ng isa sa mga ni Miss Saltar Cerilo na may ganun talaga ang isang babae, no, once na nag-give up na, once na umayaw na yan, ibig sabihin yan talagang hindi na talaga papasok, no, kumbaga parang ayaw na talaga kasi maraming beses na siyang nagtiis at maraming beses na rin siya na parang na kumbaga is marami na siyang tiniis sa kanilang relasyon. And of course, sabi naman po ni sabi pa niya, magkaka-partner para sa mahal, tanggapin lahat kahit masaktan. Pero once masobrahan at di na kinayat, bumitaw na, mga independent na ugali, huwag ka nang umasa kahit 20 years pa tagal na relasyon. Basta napuno na ang salop, ika nga, real talk yan. Ganyan si Kat. Ayan. So, siguro man lahat ng girl ganon. Baga parang ngayon, parang hindi na ata uso yung pagiging pagiging hero, 'di ba, sa pagkakataong ito. Kailangan kasi padama mo rin sa iba na yung worth mo, yung halaga. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!